Naghiwalay ang Orochimaru search team sa kanilang tatlong sub-team. Nagsimula na ang team ni Shizune sa paggawa ng kanilang four-corner ceiling barrier habang ang team ni Yamato at Kakashi ay papunta na para labanan ng Team Gurren. Malungkot si Lee dahil hindi siya kasama sa team ni Kakashi kasi gusto niyang makipaglaban sa isang crystal release user pero pinatibay siya ni Kiba at sinabi na malakas din naman ang mga tagasunod ni Gurren. Habang nag-uusap sila, humingi si Tenten na makijoin at tinanong sila tungkol sa mga atake ng kalaban. Kasama na ang paggamit nila ng smoke screen. Habang papunta na ang team ni Kakashi sa kagubatan, napansin ni Naruto ang katahimikan at ang titigan ni Shino at Sai. Nang makita niyang hindi pa sila nagkakakilala, ipinakilala niya sila sa isa't isa, sinabi niya kay Shino na si Sai ay dating anbo na weird at laging nagbabasa ng libro, pero magaling din itong mag-drawing at makipaglaban. Tapos sinabi niya kay Sai na si Shino ay si Shino lang. Inamin ni Sai kay Naruto na si Shino ay anak ni Shibi Aburame. Ang pinuno ng Aburame clan at marami ng matagumpay na misyon na nagawa si Shino at kaya niyang kontrolin ang mga parasitic na insekto. Nagulat si Naruto na alam ni Sai ang lahat ng iyon tungkol kay Shino, pero si Shino ay na-offend at sinabi na mas marami pang alam ang isang estranghero kaysa sa isang matagal na kaibigan at kasama. Nagsimulang magkwento si Shino tungkol sa kanyang mga paboritong pagkain at mga hilig, pero pinatigil siya ni Naruto at sinabi na hindi na kailangan malaman iyon para mag-teamwork sila. Samantala, si Gurren ay naguguluhan tungkol sa kanyang loyalty kay Orochimaru at ang pagmamalasakit niya kay Yukimaru. Kasama si Gozo, nagdesisyon siya na tapusin muna ang mga shinobi ng Konoha bago niya harapin si Kabuto na nakakabad trip sa kanya. Nagsimula ang silang team sa kanilang barrier, pero bumagsak agad ito nang hindi na kayang i-maintain ni Ino ang chakra control. Matapos ang mga salita ng paghihikayat ni Sakura at naaalala ang mga oras na siya rin ay nahirapan noon, nagpatuloy si Ino at nagdesisyon na ituloy ito. Samantala, lumitaw si Kagiri mula sa tubig at nakilala siya ni Kiba bilang ang smokescreen user. Para hindi magtagumpay ang taktika nito, ginamit ni Yamato ang wood release para pigilin siya, habang si Lee ay tumakbo para gamitin ang leaf whirlwind, pero ang kinulong na si Kagiri ay isang smoke clone lang pala. Nang lumabas ang iba pang miyembro ng Team Gurren mula sa tubig, ipinalabas ng tunay na Kagiri ang smokescreen at nilamon nito si Lee. Habang hinihintay ni Kiho ang mga utos ni Rinji, sinabi lang ni Rinji na may iba siyang gagawin at nawala. Bagaman wala ng sight si Lee, nakaramdam siya kay Kiho at nahanap ito, pinaghampas siya ng ilang beses, at pagkatapos ay tinadyakan siya sa ere gamit ang Shadow of the Dancing Leaf at pinabalik siya sa tubig. Nang makalabas na si Lee sa smoke screen, iniwan lang niya ang mga kalaban na nakulong doon at pinatamaan ni Tenten ang mga ito gamit ang Twin Rising Dragons. Kaya natalo niya sila at muntik nang mawala ng malay. Si Kiba, na naiinsulto at nainis dahil nahirapan siyang tapusin ang isa habang si Lee at Tenten ay madali silang napatalo, nagtakbo para regain ang kanyang pride. Ginamit niya ang dynamic marking ni Akamaru upang markahan sila ng ihi at pinuntahan sila sa smokescreen ni Kagiri, pinatama silang tatlo gamit ang Fang Passing Fang, kaya't pinalipad silang lahat. Nang matapos ang laban, nagpatuloy na ang team ni Yamato para magbigay ng suporta kay Kakashi. Samantala, naghahanda na si Shino habang pinaalala ni Kakashi kay Sai na ang kanyang trabaho ay protektahan ang kanyang mga kasama anumang mangyari, na isang bagay na baka hindi pa niya nauunawaan dahil dati siyang miyembro ng Anbo na ang misyon ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng mga kasama. Sinabi ni Sai na ang dahilan kung bakit siya pa rin ay nasa Team Kakashi ay dahil gusto niyang gawin ito at natutunan niya na mahalaga ang pagkakaibigan. Pero bigla silang inambush ni Gozo na sinubukang atakihin sila. Nakita ni Naruto si Gurren at sinabi na handa siyang gawin ang lahat para kunin si Yukimaru mula sa kanya dahil tinitingnan lang siya nito bilang isang gamit. Nasaktan si Gurren sa mga salitang iyon at sumagot siya ng galit, ngunit tinamaan ang kanyang atake ni Kakashi. Sinubukang mag-retaliate si Sai gamit ang Ink Beast pero nakuha siyang pigilin at sirain ni Gozo. Si Shino, na nagmamasid sa laban at naghahanda ng chakra, ay tumayo at pinakawalan ang kanyang mga insekto. Naghiwalay sina Toby at Deidara matapos mabwisit si Deidara sa kanya. Habang nangyayari ito, naglalaban sina Kakashi at Naruto kay Gurren, at si Sai naman ay humaharap kay Gozo. Dahil naiinis pa rin si Gurren sa sinabi ni Naruto tungkol sa pagtrato niya kay Yukimaru, nagpasya siyang seryosohin na ang laban at ibigay ang buong lakas. Tinulak niya si Naruto palayo at hinarap si Kakashi at ang kanyang lightning cutter. Pero kahit nasugatan ni Gurren si Kakashi gamit ang kanyang mga crystal thorns, lumaban pa rin ito. Si Lee at Tenten naman ay pinagalitan si Kiba dahil pinalaki daw nito ang galing ng Team Gurren. Nainis si Lee kasi akala niya mas malakas ang crystal release user. Pero sinabi ni Yamato na hindi si Gurren ang kalaban ni Lee dahil itatalaga siya at si Tenten para protektahan ang silang team.
Si Yamato, Kiba, at Akamaru ang pupunta para tumulong sa laban ni Kakashi. Si Sai naman ay gumamit ng Ink Flash para gumawa ng pugad ng ahas at tinali si Gozo, kaya nawala muna ito sa laban. Sinubukang tapusin ni Guren si Kakashi habang sugatan pa ito, pero biglang dumating si Shino at nailigtas si Kakashi. Ang mga insekto ni Shino ay immune na ngayon sa crystal ni Guren. Tinangkang i-encase ni Guren isa-isa ang mga insekto, pero nabigla siya nang makalaya ang mga ito. Samantala, gumawa si Naruto ng maraming shadow clones, at bawat isa ay may hawak na Rasengan. Gumamit siya ng ultra many spiraling serial spheres para sugurin si Guren. Para depensahan ang sarili, ginamit ni Guren ang Crystal Release, Crystal Encampment Wall na lumikha ng malaking pader na crystal na halos hindi na masira at kaya pang mag-regenerate. Samantala, napadpad si Toby sa lawa at nakita niyang sinusubukan ng team ni Shizune na i-seal ang Three Tails gamit ang four-corner sealing barrier. Tuwa-tuwa pa siya dahil nakita niya ang Three Tails pero naalala niyang wala pala si Deidara. Nakita rin niya si Rinji na palihim na naninilip sa sealing team. Gusto ni Rinji guluhin ang plano, kaya tumakbo siya papunta sa grupo ni Shizune na hindi handa sa labanan. Pero agad siyang pinatalsik ni Lee at Tenten, tinamaan siya ng Leaf Whirlwind ni Lee. Ayaw makipaglaban ni Rinji sa dalawa, kaya naglaho siya. Si Kabuto, na nanunood lang, ay nagdesisyong hindi niya pwedeng hayaang masil ang Three Tails, kaya gagamitin ulit niya si Yukimaru para kontrolin ang halimaw. Napansin ni Gozo ang teknik ni Guren at na-realize niyang delikado na siya. Ginamit niya ang kanyang mud body para makatakas sa tali ni Sai at iniwan si Sai na balot sa putik. Inutusan ni Kakashi si Shino na tipunin lahat ng insekto sa isang spot para gumawa ng weak point. Tinarget ito ni Kakashi gamit ang lightning cutter pero hinarang ito ni Gozo. Ginamit ni Gozo ang kanyang putik para itulak si Guren palayo at sirain ang mga insekto ni Shino. Akala nila napatay na siya ni Kakashi gamit ang lightning cutter. Pagkamulat ni Guren, nagtataka siya kung bakit sinakripisyo ni Gozo ang sarili niya. Bigla siyang binal ika ng alaala, pinatay pala niya ang nanay ni Yukimaru. Hindi niya alam kung totoo ba o hindi, kaya bumalik siya sa hideout at lalapit na sana kay Yukimaru, pero hinarang siya ni Kabuto. Sinabi nito na tutulungan niya ito para gamitin si Yukimaru sa pagkontrol ng Three Tails. Kung hindi siya papayag, sasabihin ni Kabuto ang totoo kay Yukimaru tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Dahil kumpirmado na ang hinala niya, napilitan si Guren na sumunod. Tumulak silang tatlo papunta sa lawa. Habang naglalakad, naalala ni Kabuto ang sinabi ni Orochimaru noon na magkakaroon ng koneksyon si Guren kay Yukimaru dahil siya ang pumatay sa nanay nito, at kapag dumating ang oras ng pagtataksil, si Kabuto na ang kikilos. Napangiti si Kabuto sa sarili niya, dumating na raw ang oras. Bumalik sina Guren at Kabuto sa lawa, kung saan sinubukan ni Kabuto na pilitin si Yukimaru uminom ng maraming pills. Alam ni Guren na delikado ito at pwedeng ikamatay ng bata, kaya nagboluntaryo siyang harapin ang halimaw ng mag-isa. Pumayag si Kabuto pero may kondisyon, dapat sundin ni Guren lahat ng utos niya. Inutusan niya si Rinji na ipasa ang mga susunod na utos kapag oras na. Habang naghihintay si Guren sa tuktok ng bangin, dinala ni Kabuto si Yukimaru sa kabilang bangin na tanaw ang Konoha Shinobi na gumagawa ng four-corner sealing barrier. Paalala ni Kabuto kay Yukimaru na si Guren ay handang mamatay para lang sa kanya, kahit kalabanin pa ang Three Tails. Nilapitan ni Rinji si Guren at sinabing ang mga bantay ng sealing team ay isang weapons expert at isang taijutsu master. Dahil limitado ang chakra ni Guren, siya na raw ang gagamit ng sarili bilang pain para ma-distract sina Lee at Tenten, habang si Rinji ang bahala sa pagbagsak ng barrier. Nagulat sina Lee at Tenten nang makita si Guren sa harap nila kasi akala nila tapos na ito kay Kakashi. Nilabas ni Guren ang Jade Crystal Blades niya sa braso, pati ang Crystal Armor, kaya naging mahirap siyang kalaban para sa dalawa. Habang kinakalaban niya ang dalawa, tumakbo si Rinji papunta sa sealing team na walang kalaban-laban. Pero boom, biglang dumating sina Naruto at Gamatotso gamit ang Wind Release, Todgun at napatras si Rinji. Tuwa-tuwa si Lee nang makita si Naruto, lalo na't dala pa nito sina Gamatotso at Gamekichi. Nandoon din si Shino at sinubukang gamitin ang mga insekto niya. Pero nabigo dahil tinapatan ito ni Guren ng Crystal Release, Tearing Crystal Falling Dragon. Pero biglang bumaliktad ang laban, nakawala ang Three Tails mula sa barrier. Sinabihan ni Guren si Rinji na umatras na dahil successful na raw sila sa pagbagsak ng barrier. Habang tumatakas sila, ginamit ng Three-Tailed Turtle ang Water Release, Great Water Mass Bullet na winasak ang Crystal Dragon ni Guren at tinapon siya sa pampang ng isang isla. Sina Naruto at Shino naman, nalunod at napunta sa ilalim ng tubig. Sina Gamekichi at Gamatotso ay nadaspel. Si Lee, sa kabutihang palad,
Nasagip si Ino bago pa tuluyang malunod. Nagkita-kita naman sina Yamato, Kiba, Kakashi, at Sai. Sabi ni Kakashi, hindi nila napabagsak si Gurren. Pero biglang narinig nilang lahat ang malakas na sigaw ng halimaw, alam nilang may malalang nangyayari. Samantala, nakita ni Yukomaru na papatayin na ng Three Tails si Gurren na pagod na pagod na. Kaya naglabas siya ng Three Tails Chakra, release at kinontrol ang halimaw para iligtas si Gurren. Nang makita ito ni Rinji, lumabas ang tunay na plano ni Orochimaru, alam niya na hindi makakalabas ang totoong lakas ni Yukomaru kung pipilitin ito. Kailangan itong kusang gawin, lalo na para sa taong mahal niya. Kaya nga si Gurren ang itinoka sa kanya, tiyak na magkakaroon sila ng koneksyon. Habang nangyayari lahat ito, si Toby ng Akatsuki ay paikot-ikot lang sa paligid ng lawa, tuwang-tuwa habang pinapanood ang Three Tails. Ayun, nahanap na talaga niya ang hinahanap niya. Na-delay ni Yukomaru ang Three Tails ng sapat para makatayo si Gurren. Pagkatayo niya, agad siyang umiwas sa atake ng halimaw nang bumalik ito sa ulirat. Pero biglang lumusat si Rinji at palihim na sinaksak si Gurren gamit ang kanay, sabay hila kay Yukomaru palayo habang tinamaan ng water release, Great Water Mass Bullet ang bangin. Nang makita ni Yukomaru na sugatan si Gurren, sinabi sa kanya na mamamatay ito kung hindi niya kukunin ang kontrol sa Three Tails. Pumayag siya at sinubukang pigilan ng halimaw. Pero agad ding naubusan ng chakra. Tumakbo palayo si Rinji habang si Yukomaru ay nagpasyang protektahan si Gurren kahit kapalit pa ang sariling buhay. Nang umatake ulit ang halimaw, inalis ni Gurren si Yukomaru sa daan at nilagay ito sa loob ng Crystal Release, Crimson Fruit para ligtas siya habang si Gurren na ang haharap sa halimaw. Nagpapagaling naman sina Team Gurren sa tabi-tabi, di nila alam na pinapanood sila ni Toby. Nagdesisyon si Toby na kailangan niya si Deidara, kaya tumakbo na siya para sunduin ito. Sa kabilang banda, sina Lee, Shizune, Sakura, Tenten, at Ino ay ligtas na nasa dalampasigan na. Habang sina Kakashi, Yamato, Kiba, at Akamaru ay nakahabol kina Naruto at Shino. Nagmadali si Naruto para iligtas si Yukomaru at nauna siyang nakarating. Nakita niyang nakakulong si Yukomaru sa kristal ni Gurren, pero bago pa niya mailigtas ito, hinarapan na agad siya ng Three-tailed turtle. Sinubukan niyang tamaan ng Rasengan ang halimaw pero di umubra. Sumubok si Gurren gamit ang Crystal Release, Tearing Crystal Falling Dragon, pero di rin kinaya. Habang nalulunod at sugatan na si Gurren, ginamit niya ang natitirang lakas niya, pinalit niya ang life force niya sa chakra para makagamit ng malalakas na jutsu. Tiniron niya ang Crystal Release, String of Glory para salagin ng Water Mass Bullet ng halimaw at binanatan ng mata nito ng Prism Attack. Nakita ni Naruto ang chance at sumunod ng Big Ball Rasengan sa mata rin ng halimaw, ayon sa poll. Galit na galit ang Three Tails, kaya bumuo ito ng dambuhalang tidal wave na nilamon sila ni Gurren at Naruto. Dumating sina Kakashi at team niya sakto sa oras na mabasag ang Crystal Shield ni Yukomaru. Niligtas nila ito agad, pero hindi nila alam, nasa di kalayuan si Kabuto, nanunood habang nainis na nainis. Sabi niya, ginugulo raw ng Konoha Shinobi ang plano ni Orochimaru. Natrap sina Naruto at Gurren sa tiyan ng Three-tailed turtle at walang makitang labasan. Sinubukang atakihin ni Gurren si Naruto pero hinimatay siya dahil sa sugat. Nanaginip siya na humihingi ng tawad sa nanay ni Yukomaru pero biglang lumabas ang mukha ni Orochimaru at sinabing hindi siya pwedeng humingi ng tawad. Pagkagising niya, nakita niyang may benda na ang sugat niya galing kay Naruto. Tinanong niya kung bakit hindi siya pinatay ni Naruto habang wala siyang malay, sagot ni Naruto ay hindi siya tumatama ng taong di na makakalaban. Sabi ni Gurren, kailangan pa rin nilang maglaban kasi isa lang ang pwedeng makatakas at makabalik kay Yukomaru. Pero naudlot ang usapan nila nang dumating ang sandamakmak na mini-clone ng Three Tails. Niligtas ni Naruto si Gurren mula sa mga ito. Sa lupa, inutusan ni Kakashi sina Ino at Sakura na alagaan si Yukomaru. Sina Shino, Lee, at Tenten naman ang tagabantay kung bumalik man ang Team Gurren. Yung iba, magsisimula ng maghanap kay Naruto. Samantala, sina Kagiri, Norari, at Kiho ay sugatan at pinaniwala ni Kabuto na malapit na silang mamatay. Nagmakaawa silang tulungan siya at pumayag si Kabuto kapalit ng pagkuha nila kay Yukomaru mula sa Konoha team. Binigyan pa niya sila ng cursed seals para lumakas. Sa hideout, nagising si Yukomaru at akala niya na wala ang kristal na kamilya ni Gurren, pero nahanap rin niya ito. Napagtanto ni Sakura na si Gurren ang tinuturing niyang tahanan. Bigla ring sinabi ni Yukomaru na alam niya kung nasaan sina Naruto at Gurren, nasa loob daw ng tiyan ng halimaw. Sa loob ng halimaw, nagtataka si Gurren kung bakit siya sinagip ni Naruto. Sabi ni Naruto, wala siyang balak pabayaan siya. Inamin ni Naruto na siya ang dahilan kung bakit nagalit si Yukomaru noon kasi hindi niya alam na isang tauhan ni Orochimaru ang itinuturing niyang tahanan.
Sabi ni Gurren, kailangan talaga ni Orochimaru ng isang makakontrol sa halimaw, at tinawag niyang ipokrito ang Konoha kasi may sarili na silang Jinchuriki pero gusto pa si Yukimaru para lumakas lalo ang militar nila. Sabi ni Naruto, hindi kailangan ng Konoha ang Three Tails, at nagulat si Gurren nang aminin niyang siya ang Jinchuriki ng Nine Tails. Kahit naguguluhan sa loyalty niya kay Orochimaru, sinabi ni Gurren na kay Yukimaru pa rin siya babalik kasi ito ang tumatanggap sa kanya. Buong loob na sinabi ni Naruto na dapat sabay silang makatakas. Sabi ni Gurren, paano nila masi-search ang buong tiyan na dalawa lang sila? Aba, nag-multiply si Naruto ng 1,000 shadow clone. Tumakbo sila ni Gurren at mga clone sa buong tiyan ng halimaw para humanap ng labasan. Pagkatapos sabihin ni Yukimaru sa Orochimaru search team na sina Naruto at Gurren ay natrap sa loob ng tiyan ng three-tailed turtle at alam niya kung saan ito matatagpuan, inutusan ni Kakashi sina Lee, Tenten, Kiba at Akamaru na harapin ang Team Gurren habang ang iba ay maghahanap kay Naruto at sa halimaw. Sa loob ng halimaw, tinapos ng mga mini-clone ng Three Tails ang mga shadow clone ni Naruto. Sinabihan ni Naruto si Gurren na iligtas ang sarili niya habang nilalabanan niya ang malaking turtle clone. Pero pinrotektahan siya ni Gurren gamit ang Crystal Release Jade Crystal Blade. Nakakita sila ng butas sa taas kaya binuhat ni Naruto si Gurren na nahihiya pa at ginamit ang dalawang shadow clone para itulak silang dalawa pataas. Tinanong ni Gurren kung bakit siya sinagip ni Naruto at sagot niya, pareho lang sila, wala namang obligasyon pero ginawa pa rin. Napansin ni Naruto na sugatan pa rin si Gurren kaya iniwan niya muna ito para maghanap ng labasan. Pero nakapasok siya sa isang illusionary mist ng Three Tails. Sa loob ng mist, nakita niya si Sasuke na bigla siyang inatake ng espada. Habang sumisigaw si Naruto na huminto si Sasuke, pumasok si Gurren sa mist. Hinarap niya ang illusion ni nanay ni Yukimaru at humingi siya ng tawad, panang akong poprotektahan si Yukimaru bilang pagbawi. Nang mapagtagumpayan niya ang takot niya, nawala ang epekto ng mist at nakita niya si Naruto. Sinampal niya ito para mawala ang Genjutsu. Narinig niyang sumigaw si Naruto ng pangalan ni Sasuke at tinanong kung si Sasuke Uchiha yon. Nagulat si Naruto na kilala ni Gurren si Sasuke at sagot ni Gurren, madalas daw niya itong makita kasama si Orochimaru. Lalong nagulat si Gurren nang malaman niyang layunin ni Naruto na iligtas si Sasuke mula kay Orochimaru. Natawa pa siya habang inaalala kung gaano kagaling si Sasuke at naisip na si Naruto ang susubok sumagip sa kanya. Samantala, lumaban na sina Lee, Tenten, Kiba at Akamaru laban sa mga miyembro ng Team Gurren na may dagdag na lakas mula sa Cursed Seal. Sa ibabaw ng lawa, pinababa ni Yukimaru si Sai ng mga kamilya sa tubig habang sina Kakashi at Yamato ay gumawa ng butas sa barrier ng Three Tails gamit ang Lightning Cutter at Wood Release. Nakaabot sa loob ang butas at nakita ni Naruto at Gurren ang mga lumulutang na kamilya, palatandaan ni Yukimaru kung saan sila lalabas. Bago sila tumakas, sinabi ni Gurren kay Naruto na siya ang pumatay sa nanay ni Yukimaru. Utos ni Orochimaru at gusto niyang mamatay para mailigtas si Naruto at si Naruto na ang magprotekta kay Yukimaru. Dahil alam ni Naruto na nagbago na si Gurren, binuhat niya ito at tumakbo papunta sa butas. Ginamit niya ang Rasengan para pasabugin ito palabas. Hindi mahanap ng Orochimaru search team sina Naruto at Gurren sa tabi ng lawa, kaya nag-aalala si Yukimaru. Sumama siya kay Sai habang naghahanda sina Kakashi, Shino, at Yamato na harapin ang bagong gising na three-tailed turtle. Sina Shizune, Ino, Sakura, at Hinata ay nasa likod nila at nagtayo ng four-corner ceiling barrier para muling ikulong ang halimaw. Samantala, ang Team Gurren na may dagdag lakas mula sa first seal ay mabilis na tinalo sina Lee, Tenten, Kiba, at Akamaru at dumiretso kay Sai. Natalo si Sai, pero bago iyon, nagamit pa niya ang Super Beast Imitating Drawing Technique para magpadala ng babala kay Kakashi. Matapos talunin si Sai at makuha si Yukimaru, dinala siya ng grupo kay Rinji at sinabing hindi na nila ito susundin dahil gusto na nilang mag-isa. Pero bigla silang tinamaan ng epekto ng Cursed Seal at napilitang magmakaawa kay Rinji para sa gamot ni Kabuto. Nangako silang tapat pa rin kay Orochimaru at tumuloy sa pakikipaglaban sa mga shinobi ng Konoha habang pinipilit ni Rinji si Yukimaru na gamitin muli ang Three Tails Chakra. Naramdaman ni Yamato ang paglapit ng kalaban kaya ginamit niya ang Wood Release World of Trees Wall para protektahan ng Ceiling Team habang nilalabanan si Kiho na naglabas ng Smoke Dragon at tinakpan siya ng usok. Si Kakashi naman ay kalaban si Kagiri na gumamit ng Smoke Clone para lokohin siya at gumawa pa ng maraming kopya. Si Shino pinakawalan ang mga insekto niya laban kay Norari, pero nadulas lang ito at ginamit ang Viscous Water Mask laban kay Shino. Samantala, natagpuan ni Akamaru si Sai. Sina Naruto at Gurren ay nagising at napagtantong nakatakas na sila mula sa tiyan ng halimaw.
Pero nakita nila ang sinag ng chakra na papunta sa langit, senyales na ginagamit na naman ni Yukimaru ang kapangyarihan niya. Habang paubos na ang chakra ng Sealing Team ni Shizune sa pagsisikap nilang ikulong ang Three-Tailed Turtle, dumating si Katsuyo, ang higanteng kuhol na personal na pinadala ni Tsunade para tumulong. Sina Kakashi, Shino, at Yamato naman ay abala sa laban kontra Team Gurren. Gumamit si Kiho ng wrist launcher para magpadala ng Smoke Dragon kay Yamato, pero sinalubong ito ni Yamato ng water release, water ball na nagpabasa sa usok kaya di na ito makontrol ni Kiho. Tinapos siya ni Yamato gamit ang wood release. Great Forest Technique. Si Kakashi naman ay hinarap si Kagiri na gumamit ng exploding flame shot para sindihan si Kakashi at itinali pa ng binding smoke prison. Akala ni Kagiri ay tapos na si Kakashi kaya pinabura niya lahat ng smoke clones niya, pero nagulat siya na clone lang pala yung natrap niya, sinaksak siya ng totoong Kakashi mula sa likod gamit ang lightning cutter. Samantala, kay Shino naman, gamit ang tip mula kay Hanata, nahanap niya ang kahinaan ni Norari at pinatumba ito. Nang matalo ang Team Gurren, dumating sina Lee, Tenten, Sai, at Kiba para tulungan sila. Nagpasya silang protektahan ng Sealing Team, hanapin si Naruto, at iligtas si Yukimaru. Hindi nila alam na unti-unti nang sinasaniban ni Norari ang katawan ni Kiho at Kagiri. Habang naglalakad sina Naruto at Gurren papunta kay Yukimaru, huminto si Gurren para mag-isip kung mapapatawad pa siya ni Yukimaru. Sinabi ni Naruto na kahit magalit pa sa kanya si Yukimaru, kailangan niyang manatili sa tabi nito at protektahan siya. Nasinang-ayunan naman ni Gurren. Sa may bangin, naubusan na ng chakra si Yukimaru at hindi na niya makontrol ang Three Tails. Sinubukan ni Rinji na turukan siya ng Juanjutsu para bigyan ng dagdag na chakra, pero nasalubong siya ni Gurren at Naruto na dumating sakto sa oras para iligtas si Yukimaru. Wala nang ibang paraan, kaya sinabi ni Rinji kay Yukimaru na si Gurren ang pumatay sa nanay niya at dapat gumanti siya sa pamamagitan ng paggamit sa Three Tails para patayin si Gurren at wasakin ang Konoha. Pero imbes na magalit, sinabi ni Yukimaru kay Gurren na pinapatawad niya ito at mahal niya ito. Sagot naman ni Gurren na mahal din niya si Yukimaru at palagi siyang nandyan para sa kanya. Matapos nun, sinapak ni Naruto si Rinji sa mukha kaso napunit ang mukha ni Rinji. Hinailan niya ang balat niya at ipinakita na siya pala si Kabuto. Binalaan ni Kabuto si Naruto na papatayin niya ito kung hindi ito titigil sa panggugulo. Ipinaliwanag ni Kabuto na pinatay niya si Rinji dahil gusto raw nitong diretsyong magulat kay Orochimaru bilang equal niya. Ginamit ni Kabuto ang Dead Soul Technique para buhayin ang bangkay ni Rinji at pinaatake ito kay Gurren. Para maprotektahan si Yukimaru, ginamit ni Gurren ang Crystal Release, Crimson Fruit at nilabanan si Rinji. Pero nadiskubre niyang walang silbi ang Crystal Release niya dahil sa bat-controlling, ultrasonic mind waves ni Rinji. Palihim siyang lumapit sa likod ni Rinji. Pinilayan ang mga braso nito, at ginawang kristal pareho silang nahulog sa bangin papunta sa dagat. Akala ni Yukimaru patay na si Gurren kaya sumabog ang emosyon niya, galit at lungkot ang halo at tinawag niya ang Three-Tailed Turtle. Lumakas ito ng husto at nabasag ang four-corner ceiling barrier. Nagwala ang pagong sa sobrang power-up. Habang nangyayari ito, biglang umatake si Norari sa Orochimaru search team. Nakalunok na pala siya ng mga bangkay ng dalawa niyang kasama. Inutusan ni Kakashi si Yamato na atali si Norari gamit ang wood release habang siya ay aatake gamit ang lightning cutter. Pero biglang dumating ang Three Tails at pinulbos si Norari bago pa man makalapit si Kakashi. Si Kabuto naman ay tuwang-tuwa kasi gumana pa rin ang plano ni Orochimaru na pasabugin ang emosyon ni Yukimaru gamit si Gurren, kahit na iba ang nangyari. Umalis na siya habang naiwan si Naruto para humarap sa galit na Yukimaru. May barrier sa pagitan nila kaya hindi malapitan ni Naruto si Yukimaru at papalapit na ang Three Tails. Kaya nagdesisyon siyang harapin ito mag-isa. Sinubukan niya ang Rasengan pero wala itong tama. At bawal naman gamitin ang Wind Release, Rasen Shuriken. Kaya tinawag niya sina Gamma Kichi at Gamma Totso para gamitin ang Wind Release, Toad Gun. Pero paalala ni Gamma Kichi, walang silbi ang water attack sa isang amphibian na sanay sa tubig. Naisip ni Naruto ang training niya kay Yamato tungkol sa nature transformation, kung saan natutunan niyang ang wind ay bagay sa fire, at bagay siya kay Sasuke dahil wind at fire ay mas malakas. Excited siya kasi may plano na siya, pagsamahin ng hangin at apoy. Pero biglang naalala niyang wala naman sa kanila ang marunong ng fire release. Buti na lang, sabi ni Gamma Kichi marunong siya nun. At kung sapat ang init, kayang-kaya raw nitong singawan ang tubig. Umalis muna si Gamma Totso para uminom ng toad oil. Tapos tinawag siya ulit ni Naruto. Ginamit nila ang parehong prinsipyo ng Wind Release, Toad Gun, pero sinamahan na ngayon ng Toad Oil Bullet para makagawa ng bagong kombinasyon na Jutsu, Wind Release, Toad Oil Bullet.
Tinarget nila ang mata ng pagong pero sinagot ito ng water-released Great Water Mass Bullet ng halimaw. Si Gamekichi naman, naglabas ng fire-released Flame Bullet sabay-sabay sa tira ni Naruto at Gametotsu, wind-released Toad Oil Flame Bullet ang resulta. Ang sobrang init ng kombinasyon nila ay tumalo sa atake ng Three Tails at pansamantalang napahina ito. Nang ayos na ang lahat, naglaho na ang mga palaka at unti-unti nang nawawala ang barrier sa paligid ni Yukimaru. Habang binabalat ni Sakura ang mga sugat ni Ino, si Shizune at Hinata naman ang nag-aalaga kay Yukimaru na halos nawala na ng kontrol sa kanyang chakra pathway system kaya hindi na niya kayang kontrolin ang Three Tails. Ginamit ni Katsuyo ang Slug Great Division na may isang katawan sa opisina ni Tsunade at isa pa sa hideout ng Orochimaru Search Team para iparating ang utos ni Tsunade na kailangan nilang umuwi sa Konoha kinabukasan at magpapadala siya ng Anbo Team para palitan sila. Habang natutulog si Yukimaru, nanaginip siya na iniligtas si Gurren ni Gozo. Nang siya ay isa sa mga nabigong eksperimento ni Orochimaru, iniwan siyang mamatay hanggang sa binigyan siya ni Gurren ng isang kutsarita ng tubig, kaya siya naging tapat at nagpapasalamat sa kanya. Sa gitna ng gabi, tumayo si Yukimaru at umalis ng hideout para sumama kay Gurren. Nagising si Naruto at nakita niyang wala si Yukimaru, kaya tinulungan niya ito. Si Yamato at Kakashi, bagaman, nagdesisyon na hindi na sumunod. Nang makita ni Naruto ang crystallized camellia ni Gurren, napansin niyang walang crack dito, ibig sabihin buhay pa si Gurren. Kaya inisip niya na okay na si Yukimaru at wala na silang kailangang hanapin pa. Sabi ni Shino at Kakashi na wala nang saysay si Yukimaru para sa Konoha dahil hindi na niya kayang kontrolin ang Three Tails, kaya wala na silang dahilan para habulin ang naglalakad na Yukimaru. Habang nangyayari lahat ito, bumalik si Kabuto sa bahay nila at sinabi kay Orochimaru na patay na si Gurren at nawalan ng power si Yukimaru. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya nakuha ang Three Tails. Habang umuubo si Orochimaru ng matindi, dali-daling naghanap si Kabuto ng gamot para sa kanya at iniisip niya na ang host ni Orochimaru ay naubos na ang lakas. Habang ito ay nangyayari, ngumiti si Orochimaru at tinamasa ang ideya na makukuha na niya ang katawan ni Sasuke. Samantala, narinig ni Deidara ang mga anbo na nagsasabing ang mist na dulot ng Three Tails ay nakakapag-cause ng hallucinations. Sinabi niya salamat at pagkatapos, pinatay niya silang lahat gamit ang explosive clay. Lumipad siya sa itaas ng lake gamit ang kanyang claybird habang ipinapasabog ang kanyang mga clay spiders sa lawa para guluhin at ilabas ang tailed beast. Nang lumabas ang Three Tails, binigyan ni Deidara si Toby ng misyon para kunin ito pero hindi ito nagtagumpay. Nahatak si Toby ng Three Tails at dinala siya ni Deidara sa ilalim ng tubig. Gumamit si Deidara ng C1 upang ibagsak ang pagong at patumbahin ito. Matapos talunin ng Three Tails, ginamit ni Deidara ang dalawang claybirds at mga lubad para hilahin ang tailed beast pabalik sa hideout ng Akatsuki.